Sa buwang pong ito ay ginugunita po natin ang Malaria Awareness Month, isang mahalagang pagkataon upang mapalaganap ang kaalaman tungkol sa sakit na malaria at kung paano natin ito maiiwasan. At upang bigyan tayo ng mahalagang impormasyon patungkol sa life-threatening disease na malaria o malaria, mas kilalang salitang malaria dito sa Pilipinas, ngayong araw po'y kasama po natin si Dr. Cynthia Cuayo Huico. Magandang umaga po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, Doktora. Magandang umaga. Thank you for joining Can you us hear again. me? Yes po, loud and clear, Doc. Thank you for joining us again. Alright, para po sa mga hindi pamilyar po sa sakit na ito, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang malaria at paano po ito nakakaapekto sa kalusugan po ng isang tao, Doc? Ang malaria kasi is kagat na sakit siya na nakukuha natin pag nakagat tayo ng lamok, may dala-dala sa kanilang katawan ng malaria or nakagat ng isang taong may malaria tapos nakagat ka, yun yung malaria. Tapos isa siyang sakit, anybody can have it. Umpisahan ka muna sa mataas na lagnat, tapos giginawin ka. Tapos yun. Tapos unless mabigyan ka ng gamot, pababa na ang resistensya mo at bibigay ka na doon sa sakit. Okay. Well, Doktora, ano po ba yung mga basic o pangunahing sintomas ng malaria na dapat bantayan ng publiko? Ang pinaka-basic kasi is, kung nandun ka sa lugar na mayroong malaria, tapos nakagat ka, tapos ay, nakagat ako ng lamok. Tapos after a few days, magkakaroon ka na ng rash, ng fever, mataas na fever. Tapos parang siyempre namumula ka na. Tapos may mga issue kasi yan na during the time nagkakamalaria ka, yung mataas ang lagnat mo tapos biglang babagsak, manginginig ka eh. So yun. At malalaman mo ng malaria siya kasi alam mo kasing nakagat ka ng lamok. Ano po ng mga preventive measures na pwedeng gawin para makaiwas po dito, Doc? Ang preventive natin, ingatan natin, lalo na ngayon, pagka umuulan. Alam natin yung mga lugar na maraming lamok na nagdadala ng sakit ng malaria. Kasi pag nakagat yung isang meron, kakaroon ka na rin. Hindi masyado dito sa atin sa Metro Manila, pero may mga lugar tayo dito sa Pilipinas na eka nga nila, endemic sa malaria. Pero sa mga panahon na ito, kumukonti na siya eh. Kasi mukhang tumatanda na yung mga lamok, hindi na tayo nagkaindi. Medyo kasi nagkakaroon na tayo ng malinis na kapaligiran, so kumukonti na yung lamok natin. Okay, sakali naman po na magkaroon nitong malaria, ano po ba yung mga treatment options para dito? Meron po bang bakuna po laban sa malaria? Wala po tayong bakuna eh, pero meron po tayong mga gamot. Kaya ang kailangan po dyan kasi is pakita na po tayo sa doktor, sa health center, para sila na po yung makakapagbigay ng gamot sa atin. Alright, ano po ang mahalagang... Kasi po hindi natin, syempre ang mga gamot natin yung para sa fever, para hindi tayo magkumpulsyon. Syempre mga gamot natin, papakainin natin, fluids, etc. Pero makapatingin na po tayo sa doktor pagka may symptoms na tayo na nag-fever, tapos nanginginig ka bigla, tapos bigla ka na lang. Parang, I have seen one, nangangatal ka sa sakit ng malaria. Kasi giniginaw ka eh, parang gano'n ang feeling. Okay? Tapos may mga issue nga kami noon sa PGH. Wala pa ako nakitang bata, pero sa matanda na pumapasok talaga sa katawan yung malaria hanggang nagkakaroon pa ng sa balat, sa dugo, tapos hanggang sa utak. Okay? Kasi yun ang napakahirap. Kaya ngayon, pagka may ang kailangan nating gawin, ingatan natin yung mga bote, mga baso, mga lata na may mga pwede mangitlog ang lamok. Kasi pagka ganun, kakalat yan sa buong paligid natin eh. Pero so far, as of this moment, wala pa kaming na-re-record, wala pa kaming nasasabing nagkakaroon tayo ng malaria ngayon dito sa Manila, ngayong mga panahon na ito. Kasi biglang nababalita yan. So, ibig sabihin, nakukontrol natin yung pagdami ng lamok, nakukontrol natin yung kung saan nangingitlog yung mga lamok, kaya hindi tayo nagkakamalarya. Ayun, well, that's okay? good. Kaya hindi na ganun ka-endemic ang Metro Manila. Siguro, importanteng mensahe na lang din po na gusto niyo pong iparating sa ating pong mga kababayan ngayong Malaria Awareness Month, Doc. Ano po ito? Ang importante po sa atin is malinis na kapaligiran. Wala po dapat
mapapagtaguan yung mga lamok natin, yung mga sulok-sulok natin. If ever, maglinis po tayo. Pangalawa, kung may mga balita na tayo na sa lugar natin ay mayroong mga naglalagnat, nanginginig, etc. Tumawag na po tayo sa ating mga health center o sa ating pong Department of Health para ma-investiga kung mayroon talagang malaria doon sa lugar nyo. So far at this point, wala pa kaming nababalitaan na mayroong malaria dito sa atin sa Metro Manila. Sa mga probinsya kasi siguro hindi pa siya naaabot ng kung paano ang gagawin natin pag-disinfect o pagpapatay dyan sa mga lamok na yan. Alright. Okay? Ang maigi is, wag ho tayong mag-iiwan ng tubig sa mga paso, sa mga lata, o kung ano mang pwedeng maimbak ang tubig. Kasi po, may mga lamok po nagpupunta ron. Hindi lang po malaria ang nakakatakot din po yung dengue fever. Kasi ang dengue po, na hinahahawa din natin pagka nakagat tayong lamok. Ayun, importante sabi ni Doktora, no, yung awareness ng community at participation na rin para maisabi kagad dito sa mga proper authorities. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaalaman patungkol po sa sakit na malaria, Dr. Cynthia Cuayo Huico. Basta makapaglingkod. Salamat.